Sabi din po ng mga tita ko, wag na din daw po sana akong baka daw po mag-iba na lang ako ng course kasi nga daw po, operahan ako sa liig. Mula nung elementary pa lang po ako, pangarap ko na po talaga maging teacher. Tapos po, yun, magkakaroon po ko ng sakit tapos sa liig pa po. Ako po si Yvette Asherto, 20 years old na taga Barangay San Lorenzo, Masinloc, Zambales at na-diagnose po ako noong 17 years old po ako sa hypothyroidism goiter po. Actually po, nung unang nalaman ko po yun, wala naman po ako nararamdaman na kakaiba dito sa leeg ko na nakita lang po nung papa ko habang kumakain po kami. Nakita niya po na parang may bukol daw po yung leeg ko. Tapos, yun po, medyo kinabahan na po ako nung napansin na po. Yun po, parang mas lalong lumitaw yung bukol ko. Tapos, parang mas nakakairita po. Parang may nakaharang po dito sa leeg. Sa gabal po, tapos parang ang bigat din po sa pakiramdam. Tapos minsan po, medyo humihilab po. Medyo sumasakit po siya. Sabi po ng namamana daw po. Party po ng pamilya po ng asawa ko, meron po silang mga goiter. Natakot na din po ako uli kasi pangalawang anak ko na po yung ganyan. Natakot po talaga ako, kinabahan ako. Sinasabi ko po sa sarili ko na parang hindi ko na kaya. Pero kinakaya ko pa rin po kasi po kung maghihina po yung loob ko, maghihina pa din po ang loob ng anak ko. Kaya pinapakita ko pong malakas ako. Nasabi ko sa kanila na may awa ang Diyos, gagaling kayo para kumakaano ka rin kasi may marami pong pangarap ang anak ko. Mula po nung na-discover namin yun na nagpunta na po kami ng Maynila, nasa half a year po talaga na hindi po pumasok yun. Kaya po yung talagang sakripisyo po namin sa kanya, ang hirap talagang dire-diretso po din po yung sa pag-check up niya. Natagalan din po kami tapos gawa po ng kahirapan sa wala po naman kami yung sapat na pera para magpa-doktor po siya. Sabi po ng doktor, mas mabigat po yung case niya. Marami naman po daw na nakaka-recover kaagad sa goiter. Kaya lang nga po, ang napunta pong goiter sa kanya is po yung hindi po natutunaw ng gamot. Naging cancerous po yung niya, stage 1 po cancer, yung bukol niyo po sa leeg. Natakot po ako kasi hindi ko po in-imagine yung sarili ko na operahan. Yun po kasi yung course po na kinuha ko, teacher. Tapos operahan nga po, takot po. Takot ka? Takot po na mawalan syempre ng boses kasi pangarap ko po talaga maging teacher. Nilalakasan ko po yung loob ko at saka yung loob niya na, "Nak, may pag-asa ka pa." Kasi hindi naman natin alam kung talagang mawalan ka ng boses. Sabi nga namin, may awa ang Diyos, nak. Sabi ko sa kanya, yung pangarap mo matutupad mo. Kaya sabi ko, magpalakas ka at saka manalig ka lang sa Diyos. Sabi ko ganun sa kanya. Kaya sabi ko nga po, sinubukan po din namin yan sa King Herbal Plus. Yan nga po dahil napatunayan na po namin na umepekto din po dun sa isang anak ko. Kaya po pinagpatuloy din po namin sa kanya. Simula po nung uminom ako ng King Herbal Plus nga po, mas gumanda po yung pakiramdam ko. Kumbaga po, parang nakatulong po siya, hindi lang po dito sa liig ko, kundi pati din po dun sa pagdidismenura ko buwan-buwan. I-recommenda ko po sa inyo talaga kasi po talagang the best po talaga mabisa po siya kasi 2 anak ko na po ang nagkasakit dahil po sa King Herbal. Malaking tulong po sa amin. Ako po si Yvette Asherto, na-diagnose po ako sa hyperthyroidism at sa matinding pagsakit ng puson or dysmenorrhea. Sa tulong po ng King Herbal Plus ay natulungan niya akong mapagaling at mapabuti mas lalo yung kalagayan ko. Kaya salamat sa King Herbal Plus. Minabuti ko po sapagkat kung pupunta pa kayo sa main office, napakalayo. Kaya naglagay po kami yung pong cell number na nakalathala sa ilalim ng screen na ito. Pwede po kayong makipag-ugnayan at ito po ay sinasabi ko at pinatotohanan, ito po ay authorized distributor ng Abanyong Lingkod mula pa noon at magpakailan pa man.